Hello mga ka-trade. So babalik na naman tayo pang ano natin to, pang D9. So dito mga ka-trade may na ano na akong ano. So mag-sell tayo dito. Yan. Kita ko na sa market. So sell ang ginawa natin diyan. Ganun pa rin $2 tapos nag-sell tayo. So tingnan natin. Pagkatapos ng trade na to, ituturo ko sa inyo kung ituturo ko ang ginamit kong indicators. So tingnan natin. Parang nahuli tayo dito Pero tingnan natin kasi ang trend niya going down pa yan. Baka correction lang yung dalawang green candles. May ano pa man tayo. Tingnan natin time. 49 seconds. Kung abot baka di tayo abot din sa correction. Tingnan natin. Nahuli na talaga tayo. What? Wala na, huli tayo. Ayun. Hanap lang tayo ng ibang market pag na-execute yan. Tingnan natin. May 24 seconds pa man naman. Tingnan natin. Tayo natin. Tatlong ano na, di na yan correction, tatlong candlestick na ang nag-green. So nahuli tayo dito ng entry. Tingnan natin. Di yata epektibo tong ginamit natin indicator. Ayun yung trade natin mga yun ang trade natin, na-execute siya. So tingnan natin dito. Downtrend siya. Pwede tayo mag ano tayo dito. Correction lang yan siya. RSI yan natin mag-confirm. Pag may confirmation tapos trade tayo ng dalawa dito, yan. So dalawang trade ang gagawin natin yan. May confirmation siyang ginawa, try natin. Sell pa rin tayo dito. Ito pa rin ano na to. Tingnan natin. Nag-sell tayo. Ito pa rin na currency pair CAD GPY. So nag-sell tayo dito. Dalawang sell ang ginawa natin. So dalawang sell. Tingnan natin. Natalo yung ano natin, first trade natin. So dito nag ano tayo ng dalawang trade. Ang taas ng confirmation. Natin yung ano natin time. Yung isang trade natin may ano pa man. Sige lang. Ayan, may isang candle pa. Tingnan natin. Ayan mga ka-trade, nag-positive na yung dalawang ano. Bumalik na naman. Time check. Time natin is 11. Yung isang trade lang nag-positive, yung isa nag-consolidate siya. Pero ano pa yan, bababa pa yan mga ka-trade. Sa pool pa yan. Yun. Tingnan natin kung ang dalawa ba ang nanalo ba yung dalawang trade. Ayan. Ay, ito mga ka-trade tingnan natin yung isa nanalo. Yan yung isang sale natin. Nanalo yung sale natin yung isa. Pero yung isa is ano siya mga ka-trade, kumbaga nagtabla lang siya. Bumalik lang sa atin yung $2. Tingnan mo. Hindi naman siya natalo, pero bumalik lang yung $2. Yan. So magti-trade pa tayo ng isa. Tingnan niyo mga ka-trade, yung payout natin is $2 lang. Yan.
Ito yung first trade natin. Ito, yan. Yan yung natalo tayo. Tapos ito, bumalik lang siya. Tapos ito yung nanalo. So, trade pa tayo ng isa dito. Ito pa rin. Pwede pa to. Kaya, confirmation yan. Isang trade. Yan pa rin. Trade natin. Sale pa rin tayo dyan. Naka-sale pa rin tayo dyan. Parang consolidation siya. Hindi, yan. Yan natin dyan. So, ito lang isang, pag nanalo na tong isa, so yun na, hinap na yung trade natin. 15 ano yan kanina? 15.32 ba yung balance natin? Ayan, positive siya pero 1 minute pa. Yan. Na-pick tayo dito, nag-consolidate siya. Nag-ano pala siya, nag-correction siya. Ito yung trade natin kanina, nag-correction siya dyan. Yun, doon tayo na-pick. Tapos dito naman, isa lang yung natin na nahuli tayo ng isa lang yung, pero okay lang kasi yung isa, hindi naman natalo. Nag-ano lang siya, kumbaga na ano lang yung nating binalik lang yung natin, yung trade natin. Medyo anong nangyari? Ilang time pa? Tingnan natin. 9. Di na nanabot. Nalo na yan mga ka-trade. Kasi nag-ano siya Ayun. So yan ang mga ka-trade. So kung makita yung balance natin is 16.54. What? So 16.54. Ipakita ko mga ka-trade yung natin, yung trade natin. So ito yun ang trade natin mga ka-trade. Ito yung nakaraan natin, di ba? Yun? Ito yun, ito. Isang talo, yun yung nakaraan, 2 panalo, isang talo, 2 panalo. Tapos dito, ito yung trade natin ngayon, isang talo, yung isa para balik lang, yung trade natin, hindi naman siya natalo, hindi naman nanalo. So balik lang yung $2. So ito, nanalo tayo, dapat iso nanalo. Kumbaga tabla itong isa mga ka-trade. Isang talo, isang tabla, 2 panalo. So yun mga ka-trade. So sa ngayon mga ka-trade, ituturo ko yung natin, yung super trend natin mga ka-trade, yung natin, indicator. So ito mga ka-trade, 3 indicators ang ginamit ko dito. Super trend, moving average na 2 moving average. So sa super trend natin mga ka-trade, pwede nyong kapihin yan mga ka-trade yan. Ang ginawa kong yung ATR period is 13, tapos yung multiplier natin is 1.5. Tapos color, ginawa natin yan ng color. So up and down naman talaga na color yan. So red and green. So sa moving average naman mga ka-trade, pwede nyong kopyahin yan. Yung isang moving average natin is 166, tapos ang period niya 166, tapos ginawa kong IMA, hindi SMA, IMA siya mga ka-trade. Tapos color, yung white natin, yung white. So yung isa namang moving average, ito 2 moving average to. Itong isa 16, ganun pa rin IMA, yung color pink. So yun mga ka-trade, ito yung 160 na moving average, at ito naman yung pink, yung 16. Tapos makikita mo ito yung may nakalagay na sell at buy yan. Yan ang super trend na indicator. At ito naman mga ka-trade, itong RSI. Yan. Sa RSI naman, ginawa kong period 10 siya. Yan. Sa 10 siya, 10. Tapos ang style ko, yan. Di ko nalilagyan ng gitna. Ito, walang gitna siya. So yan, itong 70 yung niya, yung ito yun ang 70 yung yung niya, resistant. Tapos ito yung support, yung 30. Yan. Yung 30 yan ang support. Tapos kulay natin is orange.
tapos green. Yung min natin is, yung min na ano natin RSI is white. So ito yun. Tingnan natin dito. Ito yun. Ito yung resistance, ito yung support, ito yung min. So paano nga ba ako papasok dito ng trade? So tatlo ang tinitingnan ko. Tatlo yung tinitingnan ko. Pag itong moving average, itong white na to, ito. Pag yung white na moving average ay nasa taas ng ano, ang candlestick parang ginamit natin dito, ito yo. Iba ang candlestick na ginamit natin dito, ito. Tingnan. Yan, ito. Itong candlestick na ginagamit natin, ito. Hindi itong regular candlestick, ito. Itong isa. So yan. Tapos balik natin. Yan. Ito, basta ano mga katrade, ito nag-cross na naman siya. Yan. Ito pag dapat nasa taas ito ng ano. Pag nasa taas ito ng mga candlestick yung chart niya. So meaning is long ano yan. So long sell yan o long down yung market. Basta nasa taas siya. So vice versa rin pag nasa baba siya. So tapos hintayin mo mag-cross ito mga katrade, ito. Itong yan yung super trend. Pag mag-cross yan sa moving average na 16 yung pink, so dyan tayo mag-sell tayo dyan. Yan ang tamang sell. Tapos ito salungat lang, dapat ito nasa over ano, ito overbought, ito dito nasa resistansya. Yun naman ang RSI, nasa resistansya. Ito kung titingnan mo yung RSI, salungat siya, going up. Itong RSI going up, ito siya going up, salungat sa dalawang ito. So pag ganyan mga ka-trade, huwag kayong mag-trade dyan, basta ganyan dalawa. Ito going down ang moving average, ito namang ito going down rin to, pero itong RSI going up siya. Yung ano niya, yung binigay niyang signal. Yan lang. So vice versa lang yan. So titingin tayo dito sa ibang ano, sa ibang mga. Tapos baka magtaka kayo mga trade, hindi ako nagtitrade na, di ko na trade itong mga OTC. Ito, naglagay ako ng favorite dyan sa star, yung star na yan. Ito yung mga min talaga ng pair of currency, yung walang nakalagay ng OTC. So ano nga ba ang ibig sabihin yan mga ka-trade? So papaliwanag ko sa inyo. So ano nga ba ang ibig sabihin? Ba't dyan ako nagtitrade? Hindi na tayo nagtitrade doon sa OTC. So papaliwanag ko ha. Ganito yan mga ka-trade. Itong min, ito yung tinatawag na min, ito sila, walang OTC. Ibig sabihin ng min mga ka-trade, kung ano talaga ang ano, yung sa pangkalahatang currency pair, kung ano ang takbo, yan talagang takbo. Kahit ikumpara mo sa ano, sa forex pa, ito EUD CAD, yung EUD CAD ikumpara mo sa forex, ang ano niya, ang takbo ng market niya same sila, walang pagkakaiba. So kung dito ka naman sa ano mga ka-trade, dito normal lang dito, yung OTC, ang OTC kasi hindi yan magkapari, sa broker lang itong OTC. So meaning atong OTC sa kanilang ano lang ito, kasi ang ibig sabihin ng OTC, over the counter. Bali sila yung may control ng presyo. Kumbaga kung magkano yung nagtitrade doon dyan sa broker na yan, yun ang, kung maraming nagtitrade yun bababa ang market, yun kung maraming buy and sell. So may posibilidad mga ka-trade na mamanipulate yung ano, yung takbo ng market kung may mga trader na malalaki. So pero kung makikita mong revenue, napakataas nila ng revenue, 92 ang tataas ng mga revenue, 92%. So kung sa $100 mo, so mananalo ng $92. So ang pagkaiba nito, ito kung makikita nyo, ang liit ng, ang pinakapataas lang nila na revenue is 85. So kung may $100 ka, mananalo ka lang ng $85. So yun ang pagkakaiba nila mga ka-trade. So kung mga baguhan kayo, wag muna kayong mag-trade dito sa OTC. Yun, paalala ko, wag kayo mag-trade sa OTC kasi
hindi mo talaga ma-predict ng husto yung market. Kasi kahit sa ibang broker, kung sa Kotex ka, ito pagpalagay natin ito OTC na to, ito. Yan. Pag makikita mo yan i-compare mo yung Kotex din yun, binary option Kotex, at saka ito yung itong ginamit ko is packet option. Kung i-compare mo siya mga katrade, iba't iba ang galaw ng market. Kahit same lang sila na currency pair, pero iba't iba ang takbo ng nila chart. Kasi sa broker lang ito kasi over the counter, broker lang ang may control dyan. So iba't ibang takbo ng chart. Hindi gaya kung dito ka sa nandito yan mga katrade, ito, yan. Kayang walang OTC yan. So nilagyan ko na yan ng mga star, yan, yung mga walang OTC na yan. Yan. Pinaglagyan ko na yan ng star kasi pag nilagyan mo yan ng star, yan. Lagyan natin ng mga star yun, may ibang hindi pa nalagyan, yan. Ay, sorry. OTC to. Yan, OTC pala to. Yan, yung mga OTC pala tong iba. Nalagyan ko yung OTC. Yan. Makikita mo yan dito sa favorite, yan. Nilagyan ko na yan ng mga star para ma-trade ko na sila. Dito na ako nagtinitingin sa favorite ko. So yan, yun lang ang iti-trade natin. So po sa mga baguhan. So hope may natutunan kayo mga ka-trade. So hanggang dito na lang itong video natin. So kita-kita tayo sa day 10. So day 9 na ito. Kung makita nyo sa day 9, yung $5 natin nagiging 16.52 na. So maraming salamat.